Noong 1996 ay nagsanib puwersa ang Intel, Ericsson at Nokia para pagplanuhan ang standardization ng short-range radio technology at ang napagkasunduan nilang itawag dito ay Bluetooth. Nahango kay King Harald. Si King Harald ay ang nag-unite o nag-isa ng Scandinavia, kasama na dyan ang Denmark at Norway. Kagaya ni King Harald, ang Bluetooth ay simbolo ng pag-unite o pagkonekta ng PC sa cellphone sa headset o pagkakaroon ng koneksyon ng iba't ibang uri ng devices. At ang pag-unite o pagkakaisa sa proyektong iyon ng tatlong pinakamalalaking tech company noon. Teka, nagtataka kayo kung saan galing yung Bluetooth na pangalan? Yan ang bansag kay King Harald. Kaya siya binansagang Bluetooth ay dahil sa bulok niyang ngipin na kulay dark blue. The Bluetooth device is ready to pair. Akala ng karamihan ay tubig ang laman ng hams na nasa likod ng camel. Pero hindi, kundi ang laman niya ay taba. Yang hams na yan ang dahilan kung bakit kayang mabuhay ng camel nang hindi kumain at uminom ng matagal. Na ito'y literal nilang backup. Kaya ng kanilang katawan na i-metabolize ang fats na nasa hams at gawin itong nutrisyon. Sa Russia, pinagsusuot ng VR headset ang mga baka. Bakit nila ito ginagawa? Ayon sa pag-aaral, kapag nakaranas ng mataas na stress ang mga baka ay bumababa ang produksyon ng gatas nito. Kaya ang naisip nilang paraan ay papanoorin ang mga relaxing view sa VR headset ang mga baka. Sabi nila, ang pagmamahal ng isang ina ay hindi matutumbasan. Walang pagkakaiba anong uri man yan ng nilalang. Pero ibahin nyo ang mga kangaroo dahil kapag nasa peligro ay kaya nitong ang anak ay isakripisyo. Kapag malapit na itong maabutan ng mga humahabol ay inihahagis nito ang anak sa predator para iyon ang kainin at mailigtas naman ang kanyang sarili. Ginagawa iyon ng kangaroo dahil sa natural instinct para mag-survive ang lahi nito. Dahil mawala man ang anak nito ay pwede pa rin naman silang gumawa ulit ng bago. Sa mga tao, walang choice kundi babae yung magbubuntis. Pero sa mga hayop na hermaphrodite o yung may mga parehong reproductive organ ng babae at lalaki ay medyo komplikado. Kagaya na lang ng flatworm, kailangan nilang magdesisyon kung sino sa kanilang dalawa ang magdadalang tao. Magdadalang flatworm. Kaya naman para masettle ay nagkakaroon sila ng duel. Ito ay sa pamamagitan ng fencing o espadahan. Nagamit ang kanilang male organ. Ang kanilang goal ay maitusok ang kanilang ari sa anumang bahagi ng katawan ng kanilang katunggali. Alin man sa kanila yung makapag-inseminate ng similya ay yun yung panalo. Samantalang yung natusok at iniwan ay yun yung magiging single mom. Teka, flatworm pinag-uusapan natin dito ah. Ang The Little Mermaid ay tungkol kay Ariel na isang sirena na gustong maging tao dahil sawa na itong uminom ng tubig dagat. Iniligtas niya at kahit hindi niya kilala ay agad siyang umibig sa prinsipe. Bakit? Gwapo raw eh. Maraming naging hadlang sa pag-iibigan nila. Pero sa huli, they live happily ever after. Walang ganon. Walang ganon sa original story ng The Little Mermaid na isinulat ni Hans Christian Andersen. Dahil sa original na kwento ay mas maraming paghihirap ang naranasan ni Ariel. Pero sa kabila noon, hindi pa rin siya pinili ng prinsipe at nagpakasal ito sa ibang babae. Dala ng kabiguan ay nagtangkang magpakamatay si Ariel, naging bula at naglaho sa kalangitan. Ito ay mga walang kwentang kaalaman. Mga walang kwentang kaalaman.